Buhat nga nung masubukan namin yung ganitong pagkakaluto ng ulo ng salmon, napadalas ng request nito sa amin dito sa bahay. Paano ba naman? Creamy yung lasa ng sabaw. Masarap talaga. Unang ginawa ko dito, tinimplahan ko ng asin yung ulo ng salmon. Maikwento ko lang pala na dito sa Hong Kong, masarap talaga sila magluto ng mga sinabawang isda. At kadalasan, may sangkap na tokwa yung mga sinabawang isda nila. Kaya nga naisip ko, subukan ko rin maglagay sa sinigang. At talagang nagustuhan naming lahat. Pagkatapos ngang maikuskus ng asin sa isda, hayaan lang itong maibabad ng 15 minutos. Sunod ng gawin dito, i-sear muna yung ulo ng salmon. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Maglalagay lang ako dito ng konting mantika para mapirito lang yung labas ng isda. 2 piraso ng pinitpit na luya, pantanggal lansa. Agad nang isunod ditong ulo ng salmon. Prituhin lang bawat panig ng mga nasa 5 minuto lang. Ganito lang dapat yung pagkakapirito nito. Naipirito lang sa labas pero hindi pa luto sa loob. Kaya mahalaga na konting mantika lang dapat yung gagamitin pagpipirito dito. Pagkahango, pwede na itong itabi. Ito naman mga luya, tapon na to. Maglagay ng panibagong luya. Agad nang isunod ang bawang, saka na to gisa-gisahin. Kulang yung mantika. Magdadagdag ako dito, konti lang. Yan, amoy ko na yung bango ng bawang at luya. Ilagay na ang sibuyas. Patuloy lang gisa-gisahin hanggang sa maamoy ng bango ng sibuyas. Gusto namin sa sinigang yung maraming kamatis. Kaya maglalagay ako dito ng 2 tasa ng kamatis. Titimplahan ko rin to ng 2 kutsara ng patis. Takpan hanggang sa kumulo. Patuloy pa itong lutuin ng 5 minuto. O kaya ay hanggang sa mapalambot na mga kamatis. Gamit dito yung pinakamahinang setting ng apoy. Matapos nga ang 5 minuto, yan o, malambot na mga kamatis. Take note nga pala na mas madaling mapalambot ang mga kamatis pag talagang hinog na ang mga ito. Matapos nga ang ligis-ligisin ng mga kamatis, yan na o, napalabas na ang katas nito. Ilagay na ang mga siling labuyo. Sasabawan ko na rin ito ng 5 tasa ng tubig. Pwede nang ilakas yung apoy. Takpan hanggang sa kumulo. Pagka ganyang kumukulo na, ilagay na yung maliliit na gabi. Ito naman, 1 piraso lang to ng gabi. Iniwa ko ng ganyang kaninipis para mas mabilis maluto. Takpan hanggang sa kumulo. At pagka kulong-kulo na, hinaan na yung apoy. Saka pa ito patuloy na lutuin ng 10 minuto. At pagkatapos nga ng 10 minuto, i-check kung napalambot na nga ang mga gabi. Yan na malambot na. Ito nga pala yung mga hiniwa ko ng maninipis kanina. Liligis-ligisin ko lang ng ganito para bahagyan nitong mapalapot ang sabaw. At talaga naman na mas pasasarapin nito yung lasa ng sabaw. Ito namang chicken powder, optional to, sa may gusto lang. 1 piraso ng tokwang pang soup. Hiniwa-hiwa ko lang ng ganyang kalalaki. Malalasahan sa sabaw yung kakaibang linamnam pag nasa kapan nito ng tokwa. Masarap talaga. Paalala lang na huwag masyadong matagal yung pagluluto ng tokwa. Mga nasa 10 hanggang 15 minutos lang. Tumitigas na kasi at kumukunat to pag matagal na naluto. Di na masarap kainin. Ngayon, pwede nang ilagay yung napiritong ulo ng salmon. Haluin saglit, saka natakpan hanggang sa kumulo. At patuloy patong lutuin sa mahinang apoy ng 8 minuto. Pero siguraduhin lang na kumukulo yung sabaw kahit na mahinang apoy yung gamit dito. Pagkatapos nga ng 8 minuto, tikman para maihusto ang lasa. Sarap na. Naku, subukan nyo to. Para sakto ang lasa, timplahan ko pa to ng 2 kutsarita ng asin. 3 piraso ng siling pansigang. Gagamit ako dito ng dahon ng mustasa. Yan nilalaki ng mga dahon ng mustasa dito. Pagka ganito na nagdadagdag na ng maramihang sangkap, i-adjust ng apoy sa pinakamalakas na setting nito. Takpan at lutuin lang ito ng 1 minuto. O kaya hanggang sa medyo nalanta lang yung gulay. Yan. Yung ganyan lang ba na pagkakalanta ng gulay. Ngayon, pwede na tong haluin para mailubog sa sabaw ang gulay. Pero ingatan lang ang paghahalo para hindi naman mapirait ang isda. Lutuin na lang ito ng 1 minuto. O kaya hanggang sa makuha na yung gustong lambot ng pagkakaluto ng gulay. At pagka napalambot na nga ang gulay, pwede nang ilagay ang pang-asim. Lemon juice nga pala itong ginamit kong pang-asim dito. Pagkalagay ng lemon juice, i-garnish na ito ng siling labuyo. Saka na agad, isara ang apoy. Yan nakaluto na tayo. Ready to serve na to.